gusto namin mabahagi nga sa Aliknayan Podcast, yung saya ng malaman itong mga ganitong bagay. At nag-iiba din yung pananaw namin, pati bumabait kami bilang mga tao. Kasi humbling maging physicist, seryoso. Hello guys, ako si Reggie. At ako naman si Philip at welcome sa Aliknayan Podcast. So kami ay mga Pinoy physicist at dito sa podcast ay nag-uusap kaming mga Pinoy physicist tungkol sa physics. Yung mga kahalagahan ng physics. At sa episode natin ngayon, ang gusto namin pag-usapan ay kung ano yung mga physics na nakikita natin sa palagian kapag bumili ka sa supermarket o naglakad ka sa beach o tumingin ka sa langit, ano yung mga physics na nakikita natin na palagi o yung mga ganitong bagay. So yung mga bagay na parang kung sa atin dahil na-experience natin sila araw-araw, hindi natin sila masyadong napag-iisipan pero merong mga rich na physics concepts behind sa mga yan. So siguro una Reggie, pag-usapan natin yung paano ba na i-improve ng physics or kung for example may alam tayo tungkol sa physics, paano nito na i-improve yung understanding natin sa mga pang-araw-araw na bagay na na-experience natin. Demystified to physics demystified episode. So pwede ako magsimula kasi ako halimbawa mula nung natutunan ko yung na lahat ng bagay sa mundo natin ay gawa ng mga atoms at molecules. Tapos natuto ako ng statistical mechanics at thermodynamics sa physics. Talagang iba na yung pagtingin ko sa pag mainit at malamig. Kasi yung physics kasi na konsepto niyan, 'di ba? Pag mainit malamig, alam lang natin sa palagian 'yan. Gumawa ka ng kape, maglagay ka ng mainit na tubig, tapos sa paso ka. Alam mong mainit siya. Siyempre kasi mainit naman nilagay mo. Kaso pwede mo isubukan kung mainit talaga siya. Lagay mo yung kamay mo. Tapos malalaman mo kung mainit siya. Sa physics, yung mga ganitong konsepto ay may definition yan sa bilis ng mga molecules. So kapag ako halimbawa malamig, halimbawa dito sa Korea ang lamig, ang na-imagine ko niyan yung hangin ay gumagalaw ng mas mabagal kaysa sa Pilipinas halimbawa. Yung mga molecules ng hangin ay mas mabagal gumagalaw. Pag mas malamig, mas mabagal pa sila gumagalaw. At yung definition nga na sinasabi ko, ang temperature sa physics ay yung definition niyan talaga ay nakabata yan sa bilis ng mga molecules sa hangin natin. O hindi lang kailangan sa hangin, kahit pa nasa solid ka o nasa tubig ka, yung bilis ng mga molecules diyan ang nagbibigay ng definition sa temperature, kung gaano sila kainit at gaano kalamig. So yan yung isang nagbago sa pananaw ko sa palagi. Ay, gusto ko lang pala magdagdag dyan tungkol din pala sa ano. Kasi nabanggit mo yung paggalaw ng mga molecules, mga atoms, di ba? Para ma-describe yung temperature. So, di ba yung yan ay nanggaling siya sa statistical mechanics na ano. Tapos, gusto ko lang i-share yung father ng statistical mechanics ay, di ba, si Ludwig Boltzmann. So, siya, tapos, nung pumunta ako sa Austria, wala lang, share ko lang. Binisita ko yung grave ni... May rebulto sa dyan eh, di ba? Yung rebulto ni Ludwig Boltzmann doon sa sementeryo. Tapos nakatatak talaga sa rebulto niya yung equation niya. Tungkol sa entropy. ln omega. So, interesting lang makita na yung isang pinaka mahalagang constant sa physics. Ang ibig sabihin ng constant kasi, ito yung mga hindi nagbabago. Tapos, fundamental siya, ay Boltzmann constant. Di ba? So, tapos interesting lang din makita na na-immortalize yung
equation na yun dahil nakapatak siya sa... Kasi yung Boltzmann constant ay may talon yan sa Avogadro's number, totoo. Oo. Related din siya dun. Cool na trivia. Ako naman siguro dagdag ko, yung understanding ng physics, dahil sa understanding sa physics, mas na-appreciate ko yung mga technologies natin. Kasi for example, yung topic katulad ng quantum mechanics na pag pinakinggan mo, masyado siyang intimidating, tapos parang madami kang makikita ng mga memes sa internet tungkol sa quantum mechanics, mga ganun. Gawa mo ba? Ikaw gumawa nun eh. Ginawa ko din. Once na mata ng quantum mechanics, ma-appreciate mo yung mga technologies natin. Katulad ng mga smartphones, yung mga transistors na minomodel gamit yung quantum mechanics. Kaya gumagana yung mga phones natin, kaya lumalakas yung mga processors natin dahil din yan sa quantum mechanics. Tapos yung simple din na so bukod pa dyan, yung simple din na mga everyday experience natin na katulad ng sunlight. So yung sunlight ay nabubuo din dahil sa mga quantum mechanical processes tulad ng nuclear fusion na nangyayari dahil sa quantum tunneling. So yan yung mga bagay para sa akin na very interesting. Ayos talaga. Madaming application yung quantum mechanics na alam mo yun, talagang dadaanan mo lang na hindi mo man lang alam na quantum mechanics siya. Yung mabilis internet natin at maganda yung technology natin ay dahil yung mga yan sa quantum mechanics. Madaming technology ang kahit medical technology ang nakabatay sa quantum mechanics. Yung MRI, yung mga ganyan, nakabatay yan sa quantum mechanics. So kung hindi na-develop yung quantum mechanics, hindi tatalon o madedelay yung pagde-develop ng ganyang mga teknolohiya. Pwede pa din ako magdagdag kasi talagang usapan kung paano nagbabago yung pananaw mo pag natuto ka ng physics. Halimbawa, kasi yung nanood ka ng sports, tapos may basketball, nagbato ka ng bola, makikita mo kung saan dadaan yung bola sa hangin. Ang tawag dyan ay classical trajectory, di ba? Kaso, classical trajectory yan. Sa buong physics na subject, alam mo din to, Philip, ang classical trajectory ay isang limit ng quantum trajectories. Kasi yung pinaka-quantum ang description talaga ng lahat ng bagay ay quantum. Pag nagbato ka ng bola, pwede yan dumaan sa magkakaibang paths quantum mechanically. Ito yung mga tinatawag na Feynman paths. Tapos dadaan yan sa lahat ng paths. So hindi lang yung mga makikita mong dinaanan niya sa hangin yung dadaanan niya. Pwede yung daan. Umikot yan sa court yung bola. Tapos pupunta pa, shoot pa din sa basketball o tumalbog ng madaming beses. Kasi di man makikita ng referee kasi quantum mechanical na paths yung mga yan eh. Yung classical na path, yung nakita mo na binato ng player, ito yung limit ng madaming, kapag dinagdag mo lahat ng mga quantum mechanical paths na yan, yung classical path yung naiiwan. So ayan yung makikita mo na ayan yung makikita mo na maiiwan. So ganyan ako tingin ng mundo, totoo. So tulak natin, exciting yung usapan kasi sobrang madaming physics na konsepto na pumapasok sa halos kahit anong pwede natin gawin. Pag dumilat ka ng mata, may physics na dyan. Yun pa lang eh. Ganyan ka, dami. So ito, parang napag-usapan natin to kanina. So shed light on the physics behind yung mga simple na everyday phenomena tulad ng sports. May mga nabanggit na tayo sa sports kanina. Bakit blue yung sky at paano gumagana yung refrigerator and so on. Sige, pwede akong magbahagi na ulit. O tuloy ko na lang dun sa sports kanina.
Yung hindi ko nabanggit na konsepto doon ay yung gravity, kasi yung dahilan kung bakit tayo nag-e-enjoy ng sports kasi bumababa yung bola, 'di ba? O kapag tumalon ka, bumababa din tayo kasi dumidikit tayo sa daigdig. Papunta tayo lahat sa sentro ng daigdig kung saan hinihila tayo ng gravity niya. So nandiyan yung konsepto na yan, tapos ayun yung malakas na puwersa din kung bakit nandito tayo sa mundo natin, pati kung bakit umiikot tayo sa sun at kung bakit nagpapasko. Tapos yung ano naman kung bakit kulay asul yung langit, kasi dahil naman yan sa dispersion. Di ba yung tawag ata dito, di ba yung Rayleigh scattering? Oo. Naalala mo pa ba yun? Naalala ko. Kaya yung konsepto din naman kasi yung ano yung liwanag kasi, yung kulay puting ilaw, talagang madaming kulay yan, 'di ba? Talaga na nagsama-sama, tapos yung assembly nila ay magiging puti. Kaso yung kumbaga yung mga kapag isa-isa lang sila, ano yan, pula, asul, dilaw, yan yung mga talagang kulay niya. Kaso pag vacuum, bale yung halimbawa nasa space, sabay-sabay lang sila ng galaw. Kaso pag tumama kasi sa ulap, halimbawa yung mga molecules ng ulap, o may matter ka na dadaanan, may mga molecules, particles, magkakaiba na sila ng bilis ngayon. So pag magkakaiba na sila ng bilis kapag may obstacle na. So iwanan na, hindi na tayo magkakasabay pag gano'n. Kasi yung pinakamabilis ay asul, ang pinakamabagal yung pula. So ito yung dahilan kung bakit yung nauuna yung asul dumating, tas nahuhuli dumating yung mga mapula, kaya asul yung langit at yung orange yung mga huling kulay niya. Pero yung sa refrigerator, thermodynamics to, di ba? Yung maganda kasi dito ay ginagamit niya yung second law of thermodynamics, di ba? Pero tapos para kasi yung second law of thermodynamics, very unique siya na law ng physics. Kasi sa lahat ng laws of physics, yung second law of thermodynamics lang yung may kinalaman sa flow of time. Kasi 'di ba yung sinasabi ng second law of thermodynamics, nag-i-increase palagi yung entropy as time increases, 'di ba? So siya lang sa lahat ng laws ng physics yung may kinalaman sa flow of time na isang direction lang. So yung ayun, kaya may kinalaman din siya sa time travel, sa problem ng time travel. Yung second law of thermodynamics. Although siya, sa high school na physics, ayun yun lang yung napag-uusapan, yung lahat ng mga spontaneous processes ay pag nag-i-increase yung entropy. Pero yung simple statement na yon may kinalaman siya sa problem ng time travel. Yung kasi yung second law ng thermodynamics, 'di ba, yung pinagkaiba niya, inequality siya. Inequality. Tapos yung madaming halos lahat ata ng laws ay equality, F equals MA. Tapos mechanical laws. Tapos kahit nga yung mga yung mga kinematic equation na natutunan natin sa high school, 'di ba, for example yung V0 t plus 1/2 at squared, ganon. Tapos pag ginawa mong negative yung velocity at ginawa mong negative yung time, mare-reverse mo yung trajectory ng particle mo. Diba? Tapos yung tawag natin doon sa physics ay merong time reversal symmetry. So lahat ng mga equations, ay hindi naman lahat, pero kamihan ay merong time reversal symmetry na built-in sa equations ng physics. Dahil equality siya. Yung second law of thermodynamics lang yung yung may built-in na asymmetry sa time. Tapos related yan sa refrigerator.
Kung bakit tayo nakapagpalamig ng pagkain at hindi sila mapapanis agad. Mga simple na everyday phenomena na may mga malalalim na physics concepts behind. Ang dami niyan, totoo, kaya natin gumawa ng 10 episode na pag-usapan lahat eh. Kasi seryoso yung physics ay talagang nasa lahat ng nakikita natin at ginagawa natin. Hindi alam ng mga tao, kaso ito naman yung gusto namin mabahagi nga sa Aliknayan Podcast, yung saya ng malaman itong mga ganitong bagay. At nag-iiba din yung pananaw namin, pati bumabait kami bilang mga tao. Kasi humbling maging physicist, seryoso. So sa technology naman, Reggie, ano sa tingin mo yung parang na-overlook na mga physics concepts? So yung smartphones, may mga nabanggit na kami kanina. Kung may dadagdag ka dyan, Philip, tingin ko. Kasi yung sa transportation, halimbawa naman, yung thermodynamics ay madaming tinulong sa transportation. Kasi halimbawa yung konsepto ng heat engine, kung saan sinusubukan mong ibalik yung thermal energy papunta sa mechanical na energy. Kasi mechanical, ito yung mga nagagamit natin eh. Pag may mechanical energy ka, pwede ka magtulak ng mga bagay o mag-angat ng mga bagay, magbuhat ka, magbaba, nagpatakbo ng elevator, magpatakbo ng escalator, mechanical energy. Kasi yung problema mo kasi ay hindi mo nako-convert lahat ng thermal energy ang pabalik ng mechanical energy. Ang mechanical energy pwede may convert lahat. Kasi yung pabalik hindi. So ito na talaga yung dito medyo may konting na nakakalito kapag sinasabi mong conserved ang energy. Kasi ang totoo, yung conversion niya sa magkakaiba ay yung total energy conserved, totoo yan. Kapag dinagdag mo sila lahat ay conserved yan. Kaso hindi lahat ng energy ay na magagamit mo bilang mechanical energy o matatapon mo, mako-convert mo bilang mechanical energy. Na ito yung gusto kasi natin gamitin. Tapos yung heat engine yung nakakagawa ng proseso ng pagbabalik ng thermal to mechanical. Tapos yung pagde-develop ng thermodynamics, pati yung konsepto ng heat engine, in malaking parte yan sa pagde-develop ng mga train systems padati ng mga 1800s. Kasi yung mga unang pagpapatakbo niyan, 'di ba, gamit talaga ng uling, gamit yung init. Tapos yung init ko-convert mo sa mechanical energy. So yan yung konsepto niyan. So yung unang iteration, yung 'di ba, yung steam engine. Yan. Yung unang iteration ng transportation ay yung konsepto ng heat engine ang ginagamit eh. Tapos madaming klase yan. Yung heat engine. Yan, sige. Tapos sa transportation din siguro, may kinalaman din siya sa complex science. Di ba? Although hindi ako familiar sa mga studies talaga na ginagawa nila. Pero parang ina-analyze nila yung data katulad ng flow ng traffic at these mga specific times. Tapos yung paggawa ng yung mga ruta, for example. Kasi for example dito kasi sa Germany or sa Europe in general, pwede mong tingnan lang yung Google Maps eh, tapos makikita mo na agad yung mga ruta kung ano dapat yung kunin mo. Pero wala kasing ganyan sa Pilipinas. Pero basically, yung paggawa kasi ng sistema na yan, may tinatawag na optimization. Parang i-optimize mo yung time na para bumiyahe from point A to point B based sa mga available na ruta ng mga trains na bumabiyahe sa oras na yon. Tapos dahil optimization problem siya, pwede mo siyang gamitan ng mga physics at mga other methods na ginagamit nila sa complex science para magbigay ng best route na possible para hindi ka malate sa pupuntahan mo. At magandang siyensya yan at kailangan yan sa Pilipinas ng paganda pa yung transportation. Nang hindi pero na ang mga tao at di na kailangan gumising ng sobrang aga. At di ba, para kasi di ba yung ginagawa natin sa Pilipinas parang
babangon tayo, aalis, tapos mag-hope na lang na may bumabiyahe na jeep. Oo, Na ganun nga. ganun yung ruta. Mas Kung maganda pa ganun. optimized at efficient yung transpo, tapos yan nga yung pwedeng gawin, makakatulong talaga at mahalaga siya na magawa. Tapos in relation din sa transportation, syempre para makapagbiyahe tayo, kailangan alam ng phones natin yung location natin. Diba? So para malaman yon, ginagamit natin yung GPS, yung Global Positioning System. Tapos yung ano talaga, yung very important na physics na kung bakit accurate yung ating GPS ay yung special relativity, diba? Yung special relativity ni Einstein. Na kung isipin mo, dati, nung finormulate ni Einstein yung special relativity, parang ano lang siya nun, curious lang siya kung ano yung mga nangyayari sa light at mga ganitong senaryo. Parang hindi naman na pag-isipan kung yung application niya. Parang very later on na lang nahanapan ng ganyang klaseng application. Ng pangangailangan niya eh. So I think yun din yung dapat sa parang physics na research. Dapat hindi ka mag-dwell sa parang magiging rule nito sa technological developments. Pwedeng maging motivation mo is science for science sake, ganun. Tapos eventually mahanapan mo din siya ng possible na technological application. Gusto ko magdagdag din na hindi lang special relativity, yung general relativity. Kailangan mo idagdag din itong mga corrections na to sa GPS kasi kung wala itong mga to, hindi talaga siya gagana. Magmi-miss siya ng ilang factors dun sa location kapag wala kang general relativistic na corrections. Tapos doon naman sa, yun nga, science for science sake. Siyempre maganda kung may batayan ka, gusto mong may technological ka na motivation sa siyensya mo. Maganda yun at sure yan yung mabibigyan niya ng direction yung research mo. Kaso sa kasaysayan ng physics, talagang yung mga madaming bagay nga na lumabas sa teknolohiya dahil sa physics, hindi mo siya inisip na ganun yung magiging aplikasyon nila. Yung nandyan yung lasers, yung general relativity, yung quantum mechanics at yung teknolohiya na binibigay ng quantum mechanics. Hindi ayan yung mga pinaplano mong paggamitan sa kanila nung hindi iniisip yan nila Einstein nung develop nila yung mga teorya. So sa kasaysayan nga, pag ayun, science for science sake, tapos yung nagfo-follow lang yung technological na applications niya. Kahit dati pa, kahit hindi lang kay nila Einstein, kay Newton pa dati. Siguro dagdag natin yung nod natin sa mga engineers kasi baka ma-overlook natin sila kasi naka-focus tayo sa physics sa podcast natin. So yung mahalaga yung bridge na halimbawa mas ma-appreciate mo yung physics at nagagawa lang din namin to kasi nagawa yung teknolohiya tapos labas na to sa physics kasi yung paggawa ng mga trains, dyan yung mga pupasok yung mga engineers. Kahit pa sa basic physics, yung paggawa ng gravitational wave detectors, hindi naman kaya ng physicist yung yan. Yung pag-design ng mga yan, no? So, ayan. Kailangan may mga engineers ka pa rin at mga technician para... So, kailangan sila mabanggit sa Ludo. So, siguro para ma-wrap up yung ating episode, ito yung ating last topic. So, paano ba na empower ng physics yung mga tao ma-solve yung mga everyday problems katulad ng mga optimizing daily routines, making informed na mga decisions, and so on? Naalala ko yung sagot ni Cherry dati na kapag gumawa ka ng kape, nag-experiment ka na. Kasi napapaisip na ako mula noon na tuwing may ginagawa ako. Alam mo, nagtatali ako nitong
Synthesize. So, isang topological experiment. Kaso, halimbawa, kahit yung naglaba ako, optimization problem, gano'ng kadami yung gusto kong ilagay na sabon at Fabcon ng ganito yung maging resulta ng damit ko pagkatapos, gano'ng kadami yung tubig. Hindi siya perfecto kasi madalas sabla yung paglalaba ko. Kasi nakakapag-experiment ako, tapos trial 1, trial 2, makakailang gawa, mapagana mo na din. So, nandyan yung mga ganyang klase ng siyensya. Pati yung, yan nga, optimization, yung mga yan. At kapag physics kasi, talagang na, di ba tayo nga, Philip, alam natin, alam natin kung paano mag-isip ng mabuti, critical thinking, mag-isip sa labas lang din mag-isip ng madaming solusyon, hindi lang isa. Kasi yung madalas, hindi lang isa talaga ang gagana. O kahit pa may gumana na isa, isipin mo lang yung madaming solusyon. Halimbawa sa environmental concerns, yung isa na nga dyan, yung pag-init ng mundo. Hindi ito madaling problema kasi umiinit yung mundo nga natin kasi natatrap ng mga nandito yung mga greenhouse gases, tapos umiinit yung natatrap na sa atmosphere yung mga dapat na lumalabas sana. So umiinit yung mundo natin. Paano natin pwede masolusyonan yung mga yan, yung mga space debris, nandyan yung mga yan. So yung mga physics na konsepto, makakatulong yan na solusyonan yung mga yan. Hindi siguro mabilis kasi nandyan yung mga yan. Siyempre yung mga pangpalagian, optimization madalas yung kailangan paggawa ng kape, paghugas ng plato. Ako siguro yung madadagdag ko dito yung siguro hindi lang siya nag-a-apply sa ating mga physics. In general kasi, 'di ba, habang nag-aaral tayo, kailangan natin kumuha ng mga physics subjects, mga math subjects, tapos magso-solve tayo ng mga kung ano-ano. Tapos minsan yung isip kasi ng mga estudyante parang, para saan ba to yung sinosolve na to? Parang, bakit kailangan kong malaman itong quadratic formula? Hindi ko naman to magagamit pag nagtrabaho na ako. Mga ganun. Pero yung hindi kasi na-appreciate kadalasan ng mga estudyante, siguro habang ng mga kabataan, ay yung pag-solve kasi ng mga problems na to, katulad ng mga math problems, mga physics problems, na de-develop yung ating mga critical thinking skills. Katulad ng given ka ng ganitong problem, paano mo siya i-approach para ma-solve yung problem na to? Tama. Sa pag-solve ng mga sobrang daming problems na may mga nagbabago sa subconsciousness natin na hindi lang napansin, tapos eventually marireach mo yung point na parang very critical ka sa pag-iisip mo na parang tama ba to? Ginagawa niya, baka may mas magandang paraan para gawin, and so on. Mga ganun. Yun ang bagay. Yung critical thinking ay tumatawid din ng mga fields. So kung natapos mo yung degree mo, halimbawa, tapos gusto mong mag-shift sa ibang field, yung physics na mga konsepto, canonical ansam ng StatMech, hindi mo madadala yan dun kasi yung critical thinking madadala mo eh. Data science ka, yung critical thinking madadala mo. At matindi ang critical thinking sa mga physics na trainings nga. So, malaking tulong talaga nun. Pwede natin magtuloy ng isa pang part 2 episode nito, tapos kasama si Cherry at Jane. Kasi madaming masasabi yung dalawa, sigurado yan eh. Lalo si Cherry. Kasi siya yung pinakamalapit talaga na research bilang experimentalist. Bilang experimentalist, siya talaga yung parang may more experience na nakikita talaga yung
ibig sabihin nitong mga equations na mga ginagawa natin as physicists. Okay, so I think yun lang para sa ating episode. At next episode naman ay pag-uusapan natin siguro yung research na ginagawa ni Cherry. Yep, so salamat.